Humigit kumulang 60 milyong taon na ang nakakalipas. Ang pinakamalaking ahas na nabuhay sa Earth. Ito ay ang Titanoboa. Ang higanteng ahas na ito ay kumakain ng mga reptilya, ibon at maging mga buwaya. Kaya anong mangyayari kung ang nilalang na ito ay gumagala sa Earth ngayon? Gaano karaming pagkain ang kailangan nitong kainin? Magiging banta ba ito sa mga tao? At gaano kalaki ang halimaw na ito? Ito ang paano kung at narito ang mangyayari kung ang Titanoboa ay hindi naging extinct. Natuklasan sa Colombia, ang opisyal na pangalan nito ay ang Titanoboa cerrejoneses. Sa haba ng 15 metro at tumitimbang lamang ng higit sa 1,000 kilo, ito ay halos 3 beses ang laki sa isang higanting anaconda. Kung ikaw ay isang taong may katamtamang taas, ang lapad ng katawan nito ay magiging kasing taas ng iyong baywang. Sa kabutihang palad o marahil sa kasamaang palad, malamang na makakita ka ng Titanoboa kapag pareho kayong nanguhuli ng isda o lumalangoy. Kung mamalasin ka, ang paggalaw sa tubig ay mas madali para sa mga nilalang tulad ng malalaking balyena at ahas na ito sa halip na sa lupa. At kahit na ang pamumuhay sa mga puno ay hindi kailanman naging opsyon para sa dakilang ahas na ito, maaari itong maglakbay sa lupa kung minsan. Iniisip ng mga siyentipiko na ito ay galing sa pamilya ng ahas na tinatawag na boids. Ang mga ito ay hindi makamandag na ahas na mukhang ligtas, ngunit maaaring gumamit ng mga ngipin ang Titanoboas upang hawakan ang kanilang biktima. At sinasabi na ang mga ngipin ay maaaring yumuko na parang mga kurbadong kawit na tutusok sa iyo. Habang nagpupumiglas ang biktima, lalo itong pinupuluputan. Pagkatapos ay pinipiga nila ang kanilang biktima. Pagkatapos ng ilang minuto, nangyayari ang iskemia. Ang daloy ng dugo sa puso o utak ay pinipigilan. Nagdudulot ng kakulangan sa oxygen at kalaunan ay kamatayan. Ipinapakita ng mga posil na ang ibabang panga ng Titanoboa ay umaabot sa likod ng bungo. Nagbibigay ito ng mas malawak na hanay ng paggalaw kapag binubuksan ang bibig nito. Maaari ka nitong lamunin ng isang buo. Ang Titanoboa ay malamang na kumakain ng mga higanting pagong at primitive na buwaya na mga 6 na metro ang haba. Ang isang ahas na ganito kalaki ay malamang na kumakain ng humigit kumulang 40 kilong pagkain araw-araw. Doble iyon kaysa sa anaconda. Ang mga ahas na ito ay mga mamamatay tao na madaling gumalaw sa tubig. Ang mga tao ay maaaring isang perpektong merienda. Ang mga lugar tulad ng Australia ay tila magkakasamang nabubuhay sa mga mapanganib na ahas. Ngunit sa sobrang laki ng isang Titanoboa ay magiging parang bata tayo sa kanya. Mas gusto ng Titanoboas ang isang mainit mamasa-masa parang gubat na lugar tulad ng Amazon. Ang mga ahas ay umaasa sa init mula sa labas ng kanilang katawan upang mabuhay. Mga 58 milyong taon na ang nakakalipas. Ang mga Titanoboas ay naninirahan sa isang kapaligiran na humigit kumulang 5 degrees na mas mainit kaysa ngayon. Marahil ay makikita natin ang mga dambuhalang ahas na ito sa Asia o paano ang isang lugar tulad ng Florida. Ito ay mainit at mahalumigmig para sa bahagi ng taon dahil sa napakalaking katawan nito, halos kasing laki ng isang maliit na kotse. Ito ay malamang na magtatago sa mainit, latian ng mga lugar o lawa. Ito ay nagbibigay daan upang makapanghuli ng mas mahusay. Ang mga alligator na tumatambay sa mga lawa ng golf course ay karaniwan sa Florida at ang Titanoboa ay madaling maaakit sa food haven na ito. At kung walang mga alligator sa menu sa araw na iyon, ano ang susunod na pinakamahusay na pagpipilian? Siyempre, ang mga golfers. Siguro nagtataka ka kung may anumang benepisyo ang pagkakaroon ng Titanoboa sa paligid.
Well, meron. Pest control. Mga raccoons, usa o anumang bagay na naghahalukay sa iyong basura ay hindi magiging issue dahil sa isang Titanoboa na nakabantay. Ngayon, kahit na ang Titanoboa ay wala na, inirekomenda namin na manatiling malayo sa mga higanting ahas. Noong 2018, isang babaeng Indonesian ang nilamon ng higanting sawa. Ano kaya ang pakiramdam ng kainin ng buhay ng isa sa mga higanting ito? Well, iiwan natin ang kwentong yun para sa isa pang Paano Kung. Salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, and follow for more video like this. At kung may star ka dyan, please support my content. Maraming salamat po.